oras. Magandang hapon po. Sinaksak ng mga kapwa menor de edad ang isang teenager sa Las Piñas City. Sugatan ang biktimang 13 anyos habang muntik na mapuruhan ang kanyang kasama. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakusyuradahan lang ang biktima. Nakatutok si Bea Pinla. Habang nagtatakbo ang mga menor de edad na yan sa barangay Daniel Fajardo, Las Piñas City, Huwebes ng gabi, nakabuntot sa kanila ang mga pulis. Ang grupo ng kabataan nanaksak pala ng 13 anyos na grade 8 student. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Ayon sa pulisya, sinubukan din ng grupo na saksakin ng 15 anyos na grade 10 student na kasama ng biktima. Siguro, napagtripan lang ng 5 minor de edad. Yung isa, base sa natin sa interview, is nag-aaral. Yung 4 naman is out of school youth. Parang magkakabarkada yung. Batay sa investigasyon ng pulisya, lumabas ng Las Piñas National High School ang 2 biktima matapos ang klase para bumili ng inumin. Bigla umanong ng gulo ang 5 CICL o Children in Conflict with the Law hanggang nauwi sa pag-unday ng saksak sa 2 biktima. Napagtripan siguro, bigla silang sinaksak. 3 beses yung biktima. Yung isa naman, biglang sinaksak din ng kasamaan, pero hindi na natamaan. 4 na CICL ang nahuli ng pulisya at kasalukuyan ang nasa bahay Pag-asa. Nakatakas ang 5, bagamat tukoy na siya ng mga otoridad. Nahaharap silang lahat sa reklamong attempted murder at frustrated murder. We are seeking the help of the DSWD for them to evaluate the suspects to determine discernment. I directed all the substation commanders to coordinate with school administrators para ma-ensure natin yung seguridad at safety ng mga estudyante. Ayon sa pamunuan ng Las Piñas National High School, iniimbestigahan nila ang insidente. Anila, tapos na ang school hours nang mangyari ang gulo sa labas ng campus. Nakikipag-ugnayan na rin ang paaralan sa mga kaanak ng mga biktima. Nagpaalala rin ang eskwelahan sa publiko na iwasan ang pag-share ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng takot at kalituhan. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 oras. Paalala po mga kapuso, bawal bumili basta-basta ng prescription drug o yun pong gamot na kailangan muna ng reseta ng doktor. Arestado sa buy-bust operation sa Maynila ang isang lalaking nagbebenta ng antibiotic at matatapang na pain reliever kahit walang reseta. Nagbabahay-bahay raw siya at binebentahan maging mga bata. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking yan matapos mahuli sa buy-bust operation ng pulisya sa Baseco, Maynila kagabi. Ang 48 anyos na suspect, illegal umanong nagbebenta ng mga prescription drugs. Nagbabahay-bahay umano ang suspect. Pati mga bata daw ay binebentahan din. Isang pulis na nagpanggap na bayar ng gamot ang nakabili sa suspect ng 100 piraso ng antibiotic sa halagang 150 pesos. Matapos matanggap ang buy-bust money, agad na inaresto ang suspect. Nakuha sa kanyang mahigit 3,000 piraso ng samot-saring gamot tulad ng mga antibiotic, gamot sa diarrhea, gamot sa baga, asthma, allergy at matatapang na pain reliever. Ayon sa suspect, hindi niya alam na bawal ang kanyang ginawa at lehitimong butika naman ang kanyang pinagbilhan ng mga ito. Hindi rin naman umano siya hiningan ng reseta sa pagbili dahil matagal na niyang kakilalang nagbenta ng mga gamot. Kaibigan ko, ay binibilhan lang po ako. Sa bangbang lang sir, namimili lang ako. Buy and sell lang sir ako. Na-turn over na sa Food and Drug Administration ang mga gamot para malaman kung peke ba ang mga ito. Huwag po natin binibili basta-basta sa kung sino lang nagbebenta. Baka po ito ay peke at makasama pa sa ating katawan. Nasa kustodiya na ng Baseco Police Station ang suspect na maharap sa reklamong may kinalaman sa paglabag sa RA 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Jomer Apresto, Nakatutok, 24 oras. Milyon-milyong dolyar na halaga ng mga investment na maaaring magbigay ng mas maraming trabaho ang iuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatapos ng kanyang official visit sa Canada. At mula sa Vancouver, Canada, Nakatutok live ang aking partner, si Nan Merina. Partner, anong latest? Magandang Sabado ng hapon dyan, partner. Sabado ng madaling araw dito sa mga oras na ito. Tulad na nabanggit mo, abot sa bilyong dolyar na investment commitment ang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na resulta ng kanyang mga pulong sa mga negosyante dito sa Canada. Numalo din siya sa pagtitipon ng Filipino community at tulad kahapon, sinundan ng kilos protesta ang Pangulo hanggang dito sa Canada.
ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. May 1 milyong Pilipino sa buong Canada at ngayong araw tinipon ng ilan sa kanila sa Vancouver para makasalamuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Pinoy abroad hindi lang sa ekonomiya, kundi maging sa paglikha ng magandang reputasyon para sa Pilipinas sa buong mundo. Ibinalita ng Pangulo ang resulta ng kanyang mga pulong kasama ang mga negosyante at mamumuhunan sa larangan ng mining, energy, critical minerals at information technology. I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, IT, BPM, business processing, and other emerging industries. Mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan, at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. Ang Canadian gold at copper producer na Oceana Gold halimbawa, maglalaan ng $1.9 billion para sa expansion ng kanilang mining operation sa Nueva Vizcaya. Pinag-aaralan din ng kumpanya na palawigin ang kanilang operasyon hanggang 2037. Nakausap din ng Pangulo ang mga executive ng B2 Gold Corporation at tinalakay ang planong $14 million sa pamumuhunan para sa expansion ng solar plant ng Masbate Gold Project. Ang proyektong ito nagbayad daw ng 10 billion pesos sa buwis sa national at local government nitong 2025, pinakamalaki sa buong Bicol region. Hanggang sa Canada, sinundan ng mga kilos protesta ang Pangulo. Tulad kahapon kung kailan nawagan ng mga rallyista ng pananagutan mula sa mga tiwali. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi magpapasindak ang gobyerno sa kahit anong protesta. Sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot sa mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat mapanagot. Sa isang punto, humingi pa ng tulong si Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver Police matapos umanong sundan at kuyugin ng mga rallyista. Gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. Sabi niya na sumigaw na siya, "You ask your president to resign." So, kinuyog na kami. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pia, huling araw na ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Canada, pero ngayong umaga ay nakatakda siyang humarap sa Malacanang Press Corps kung saan matatanong natin siya sa ilang mga mahalagang issue. At ang scheduled na pagbalik Pilipinas ng Pangulo, araw ng Linggo, hapon, araw ng Linggo. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, partner. Si Ivan Mayrina po live mula sa Canada. Partly granted o may ilan lang na pinayagan ng International Criminal Court o ICC sa hiling ng prosekusyon na ma-access ang mga gamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay arestuhin. Nakasaad po sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3 na 2 gamit ni Duterte ang pinayagan nila ma-access ng prosekusyon. Nakaredact ang mga ito sa isinapublikong dokumento. Naniniwala ang Trial Chamber 3 na ang pag-access sa 2 partikular na gamit ay makapagbibigay ebidensyang kailangan sa investigasyon. Tinanggihan naman ng ICC ang hiling ng prosekusyon na ma-access ang mga anilay susi ni Duterte. Hindi na daw natukoy ng prosekusyon kung ano ang kaugnayan ng susi sa kanilang investigasyon. Binigyang diin ng ICC ang argumento ng depensa na posibleng hindi kay Duterte ang susi, lalo na't nahuli siya sa gitna ng bakasyon kasama ang mga kaanak. Kung sakali ayon sa korte, mag-i-invade o manghihimasok sa pag-iimbestiga ng prosekusyon ang privacy rights ng pamilya ni Duterte. 2 beses nagbuga na abo ang Bulkang Canlaon kanina umaga sa tala ng Canlaon Volcano Observatory. Nangyaring unang ash emission bandang alas 5 ng madaling araw na tumagal ng 46 na minuto. Sinundan ito na isa pa bandang alas 6 ng umaga na tumagal naman ng 25 minuto. Umabot sa 300 metro ang taas ng ibinugang abo. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at wala mang naiulat na ashfall pero pinag-iingat pa rin ng Office of Civil Defense ang mga residente. Nabangga ng motorsiklo ang menor de edad na yan na biglang sumulpot mula sa Center Island ng Rojas Boulevard sa Parañaque.
Tumilapon at nawalan ng malay ang lalaking biktima habang sumemplang ang rider. Nangyari po yan sa harap ng Baclaran Church noong Webes. At batay sa investigasyon ng pulisya, nagkagulo sa harap ng simbahan ang ilang kabataan, kabilang ang biktima. Agad po siyang dinala sa ospital ng pulis. At sa pulisya, hindi na magsasampa ng reklamo ang mga magulang ng biktima laban sa rider. Nagkasundo na umuno sila na sasagutin ng rider ang pagpapagamot sa biktima. Hinahanap po ngayon sa Talisay City, Negros Occidental ang isang asong gala na nangagat ng 4 na residente. Nadali rin itong ilang kambing na nangamatay. Nakatutok si John Consulta. Sariwa pa ang sugat sa nguso ni Helmar matapos kagatin ng asong gala sa kanilang barangay sa Talisay City, Negros Occidental. Kwento ni Helmar, nagbabantay siya ng sakahan nang biglang atakihin ng aso. Balik ya, kaduwa ako ginamag. Umutong una, way ako migo. Ikaduwa, umutong sa kami ako kay ginbalabaga ko sa kamot kay pat ginumpatay ng igo. Bukod kay Helmar, may 4 na iba pang inatake ang aso ayon sa barangay. Kabilang sa kanila ang barangay health worker na si Ana May. Ginonserbatuan ko sa, kaya bi ko yan, normal man lang nga ido mo. Nakibot ko nga, gulpi lang ko ginluksuan nga nagamotor ko papuli. Nagpabakuna ng kontra-rabies ang mga nakagat. May 3 kambing na inatake rin ng aso. Nangamatay ang mga kambing. Dakpontane ang ido o galing kay ang ido gasuhot sa mga katubuhan hindi ma-locate kundi nasubo. Tinututukan ng Talisay City Veterinary Office at City Agriculture Office ang insidente. If buhi ang ido, ginakurong, di ginaobserbaran ang iya nga attitude. If nakita namon ang signs and symptoms sang ido nga rabid na gidyeser, hulaton na namon nga mapatay. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon at Camarines Sur ang 4 sa 7 miyembro ng tinaguriang on-call na akyat bahay gang. Ang mga suspect na galing pa sa iba't ibang lugar, dumarayo pa raw ng Bicol at iba pang rehiyon para magnakaw. Nagbabalik si John Consulta, exclusive. Sa kuha ng CCTV, pinaghihiwalay ng mga pulis ang mga lalaki at babaeng pasahero na pinababa mula sa isang bus sa isang checkpoint sa Gumaca, Quezon nang inspeksyonin ang body bag ng isang pasahero. Agad pinusasan ang 2 lalaking pasahero na nakitaan ng armas. We know for a fact, sir, na sumakay sila ng bus, so marami pong tao na nandun sa bus. Sabi namin, baka kasi mang hostage eh. Pagka naratil itong 2 ito, ang ginawa po namin strategy dyan is flag down po, then pinasok po namin yung bus. Pinaunawa po namin na kami po ay may random checkpoint. Ayon sa Calabar Zone Police, kasama ang 2 sa 7-man robbery group na dumayo sa Libmanan, Camarines Sur at nanloob ng isang bahay noong June 25. Tinangay nila ang mahigit 50,000 pesos na halaga ng cash, alahas at gadget. Tinangay rin nila ang isang SUV na kalaunay na-recover ng mga otoridad. Iniwan nila yung motor vehicle sila at nag-board sila ng bus. Meron tayong tinatawag na containment rings. So we man the choke points and we do the checkpoints. Minabuti ng mga operatiba natin, yung policemen at that of Gumaca, na pababain 1 by 1 yung mga pasahero. Dayo sila. Kaya nga may nagdab dyan na akyat bahay on call. Ayon sa mga investigador, galing ng Bacoor, Tanawan, Muntinlupa at Cainta ang 4 na nirestong suspect. On-call akyat bahay ang tawag sa kanila ng pulisya. Dahil sa group chat lang muna sila nag-uusap at nagsasama-sama na kapag may tatargetin ng bahay na kanilang dadayuhin sa Region 5, Region 4A, NCR at Region 3. Nakuha sa mga suspect ang itim na SUV na getaway vehicle umano ng grupo, pati ang ilang paper bills, kabilang ang ilang dolyar, isang caliber 40 at isang 9mm na baril. We subject them to forensic examinations at makita yung mga who owns those pistols. Kasi may mga serial numbers yan. And i-compare yung examinations niya, ballistic examinations and all,
para baka anong relasyon niya sa other crimes. Naaresto naman ng Libman ng pulis ang 2 pang miyembro ng grupo na positibong kinilala ng kanilang biniktima. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa 3 pang miyembro ng grupo. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor ang pamantayan ng pagpapatupad ng batas kaugnay sa mga donasyong ibinibigay para sa eleksyon. Dapat anyang imbestigahan at kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtanggap ng mga donasyon kapalit umano ng posisyon sa gobyerno. Yan. Kung kami ay kakasuhan, dapat unang kasuhan si Bongbong Marcos. Kasi yung sa kanya malinaw. Pagbigay ng pera, may kapalit na posisyon. Kami wala. Sa tingin ni dating Congressman Mike Defensor, dapat ding imbestigahan ang mga natanggap na donasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kampanya noong eleksyon 2022. Sinabi yan ni Defensor sa panayam ng GMA News matapos siyang kasuhan ng ombudsman ng plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 dahil sa pag-donate umano niya at ng 2 iba pa na aabot sa 75 million pesos kay nooy Congressman Rodante Marcoleta nang tumakbo siya sa pagkasenador. Sabi ni Defensor, ang mga donasyon sa Pangulo may kapalit aniyang posisyon. Kasi sa kanya, 247 ang nag-donate dyan si Anton Lagdameo. Yung 30 million, kung di ako nagkakamali, dinonate naman ni Secretary Laurel, Francis Chu Laurel. At yung 30 million, dinonate naman ni Mel Robles. Itong 3 to appointed. Yung isa, Special Assistant to the President. Yung isa, Secretary of Agriculture. Yung isa, naging General Manager ng PCSO. Bakit yung mga yun may mga kapalit? In-appoint sa posisyon. Kami nga wala eh. Sa Facebook post ni Defensor, iginiit niya na hindi maaaring magkaibang pamantayan ng pagpapatupad ng batas sa mga kalaban at kaalyansa sa politika. Sabi ng palasyo, hindi tulad ni Marcoleta, idiniklara ng Pangulo ang mga natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dati nang inamin ni Marcoleta na wala sa SALN at SOSE niya ang mga donasyon mula kina Defensor. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kompleto ang pag-report sa SOSE. Sa SOSE ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, nakadeklarang nagbigay ng 30 milyong piso si PCSO General Manager Melquiades Robles. Habang mahigit 247 million pesos naman ang ibinigay ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Sa SOSE ng Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Marcos, nakatala ang 30 milyong pisong donasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sabi pa ng palasyo, magkaibang sitwasyon at hindi dapat ikumpara ang mga donasyong tinanggap ng Pangulo at ni Marcoleta. Kung naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado, private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. Wala pang pahayag ang palasyo sa alegasyon ni Defensor na may kapalit aniyang posisyon ang donasyon ng 3. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Lagdameo, Robles at Chu Laurel. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang ombudsman kaugnay nito. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, yan po ay ulat ni Bea Pinlac. Nangangamoy at pinuputakti na ng langaw ang isang bahagi ng isang sitio sa Cagayan de Oro City dahil po sa tambak na basura. At sa Bacolod City naman, ginawang tambakan ng basura ang sidewalk sa isang barangay. Ang mga problema sa basura sa probinsya sa pagtutok ni JP Soriano. Nakatambak o kaya'y palutang-lutang na ang basura sa sitio punta sa Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Dagdag perwisyo pa ang mga langaw at masangsang na amoy. Ayon sa kapitan ng barangay, ang pinaglalagyan ng mga basura ngayon ay ang nag-iisang garbage pickup point ng barangay. Nabawasan ang garbage pickup point mula sa dating 5. Bunsod ng mahigpit na pagpapatupad ng solid waste management policy ng barangay. Information drive sa mga katawhan na naagi segregation. But I don't know kung unsay mind setting sa mga tao. Grabe kay kabadlungon. Nga even sa ilang end biya sa ilang panimalay, wala gyud segregation. Maayos naman daw ang inisyal na pagpapatupad ng pagkolekta ng basura mula sa naturang pick-up point.
Pero nagsimulang magtapon doon ng basura ang mga residente nang magkaproblema sa garbage collection ng buong lungsod. Usahay, masakpan na to. Dili na lang nila ako pagkuhan. Some residents kapang suguon sa kanang mga individual dito kay ang sistema man ko din ni pick upon ang basura nga ilabay nila og asa. Mahigpit na ang pagbabantay ng barangay at pagmumultahin ang mga lalabag. Sa Bacolod City, sandamakmak na ang basurang nakaharang sa isang bangketa. Umaalingasaw na rin ang mga nakatambak. Ayon sa isang residente, ilang linggo nang hindi nakokolekta ang mga basura. Diri sa amon bala ma'am, tungod nga highway, bisa damo si nagalabay nga pagkakita nila nga binabutangan basura. Naghimo na siya nga international dam site kay hindi man niya taga-tangob ang nagahaboy. Ang mangyapon sa lawayon gidya bisan babantayan kung taski kami. Iimbestigahan na ng konseho ng lungsod ang problema. Discipline na halabuyan sa basura. Hindi lang ka anytime pwede ka kahaboy. Pwede ka gid matakop pailan sila sa city legal office ang kaso. Sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000, bawal magtapon o magtambak ng basura sa mga pampublikong lugar tulad ng gilid ng kalsada, bangketa at kanal. Ang lalabag dyan, maaaring pagmultahin ng 300 hanggang 1,000 piso o ipag-community service ng 1 hanggang 15 araw. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinangalanan na ang mga posibleng unang uupo bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Umaasa naman ang prosekusyon na mabubuksan na sa paglilitis ang kahong naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at ang kanyang asawa. Nakatutok si Von Aquino. Mga opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI at Kamara ang mga unang uupo sa witness stand sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sa manifestation ng House Prosecutors na may petsang July 3, kabilang sa listahan ng mga witness na posibleng iaharap nila sa Lunes hanggang July 8 ay sina Attorney Jeremy Lotoc, Regional Director ng National Bureau of Investigation sa Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao, John Mark Calilong, Senior Agent ng NBI Cyber Investigation and Assessment Center, at Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau ng Kamara. Mga witness sila para sa Article of Impeachment na tumatalakay sa umano'y grave threat at assassination plot ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-authenticate ng mga video, yun po, most likely ang mga mangyayari po dito. Pinakamatinding ebidensya naman po namin sa threat ay yung mismong video. Sila yung mga nagsuri doon sa video para ma-authenticate itong videos. Sabi ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua, 4 na mosyon ang inaasahan nilang mareresolba ng impeachment court sa Lunes. Kabilang ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax records ng bise at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Nauna nang sinabi ng defense team na papayag lang silang buksan ang kahon kung gagawin ito sa isang executive session, bagay na tinututulan ng prosecution. Dahil ito po ay impeachment court na. So parang halimbawa po sa kaso po ng mga tax evasion. So di po ba pag ang sa korte nag-i-issue ng subpoena at sinasubpoena ang BIR para sa mga ITR, di po ba allowed yun? Pero ayon kay Senator Judge Panfilo Lacson, hindi makapagdedesisyon ng impeachment court kaugnay sa pagbubukas ng kahon dahil posibleng makasuhan sila ng grave abuse of discretion. Hindi rin anya trabaho ng impeachment court ang mag-unseal nito. Isa umano sa mga napagkasunduan nila sa caucus noong Biyernes ay ibalik ang kahon sa Kamara dahil ang paglalagay anya nito sa kustodiya ng Senado ay labag sa batas. Ani Lacson, sa ilalim ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax records ng bise ay kailangan ng written authority mula sa Pangulo sa rekomendasyon ng Bureau of Internal Revenue at Department of Finance. Sabi ni Chua, premature pa kung sila ay magkokomento na kaugnay nito. Hindi pa malinaw kung dadalo ang bise sa impeachment trial. Kahapon, nagpadala ang impeachment court ng notice para humarap siya o ang kanyang abogado sa korte. It will not affect how we will present or prove our case. So, we will still present our evidence.
call to the witness stand all of our witnesses, no? So regardless if she's there or not. Pero ang Malacanang, naniniwalang dapat dumalo ang bisis sa impeachment trial. Noon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Kanina nagmarcha ang Clergy for Good Governance sa pangunguna ni Father Robert Reyes. Naka-heightened alert status ng NCRPO at nasa 6,000 pulis ang ipapakalat sa paligid ng Senado sa Lunes. Hindi papayagan ang mga taga-suporta sa harap ng Senado. Tanging mga sasakyan lang ang papasok ng Senado. Unang-una nating pinagbabawal yung pagsusuot po nila ng balaklava. Hindi po natin kailangang i-conceal yung ating mga identity. Huwag rin po na sana tayong magdala ng mga susunugin or ng mga effigy. At yung pambabato, iwasan na po natin para po mas maging maayos po at mapayapa yung gagawin ninyo na pagtitipon. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Kilalang Mystic Island ang Siquijor at pati ang mga nakapaligid na dagat, mahiwaga. Sa pagsisit kasi rito ng isang Vietnamese, nagulat siya sa kanyang nakainkwentro, isang isda na naglalakad sa ilalim ng tubig. Kuya Kim, ano na? Habang sinisisid ng underwater photographer mula Vietnam na si Kay, ang pusod ng dagat sa Siquijor. Ito ang kanyang naspatan. Mga pares na kakaibang isda na ang katawan napapalibutan ng mga tila hibla ng buhok. Pambihira din ang kilos nito. Mistulang kasi silang naglalakad sa ilalim ng dagat. Ang tawag sa mga isdang ito, hairy frogfish. I was so shocked and very happy because this is my first time and I just stayed there like 3 hours for waiting to see their strange behaviors that I never see before. Ang agaw pansin sa mga hairy o Antennarius striatus, ang mga tila buhok na nakapalibot sa kanilang katawan. Pero ayon sa mga eksperto, hindi ito totoong buhok. Ito yung mga specialized skin filaments na nakakatulong para sila makapag-blend sa mga sponge, algae at corals. Dahil dito, isa sila sa mga tinuturing na best camouflage predator sa karagatan. Ang kanila namang mga pectoral and pelvic fins, ginagamit nila para mga binti para sila'y makagalaw. Kaya mistulan sila tuloy naglalakad sa seafloor. Isa pa sa mga kakaibang katangian ng isdang ito, ang paraan nila para akitin ang kanilang mga prey. Meron silang palikpik sa ulo na kung tawagin eska. Sa 3 araw namang pagsisisid ni Kay sa Siquijor, 7 hairy frogfish daw lahat ang kanyang namataan. It's rare to my experience. I love diving in the Philippines because easy to get here. It's really rich. Ang Pilipinas tunay ngang pinagpala ng mayamang karagatan, kaya nararapat lamang na ito'y ating pangalagaan. Ito po si Kuya Kim, magsagot ko kayo, 24 oras. It's official, kasal na sina international pop superstar Taylor Swift at American football player Travis Kelce. Kinumpirma yan ang tagapagsalita ni Taylor. Nagsilbing man of honor ni Taylor ang kanyang kapatid na si Austin. Best man naman ang kapatid ni Travis na si Jason. Ang kasal inofficiate ng kanyang kaibigan at komedyanteng si Adam Sandler. Sa labas ng Madison Square Garden, naka-flash sa LED billboard ang Just TNT Married. Namataan ang ilang Hollywood stars na papasok ng Madison Square Garden at napaulat sa venue ng kasal. Nag-abang din ang Swifties sa labas ng venue. Sa Miyerkules, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na may international name na Bavi. Huli itong namataan sa layong 2,845 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa ngayon, easterlies ang nagpapaulan sa Northern Luzon, sa Bicol Region at Quezon, pati ng Dinagat Islands. Localized thunderstorms naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to heavy rains sa ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon. Light to heavy rains naman sa Eastern at Western Visayas at sa Mindanao may chance na makaranas ng light to intense rains lalo na sa hapon. Posible rin ang ulan sa Metro Manila bukas. Ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Inday pagpasok sa PAR, posible maging kasing lakas ng Super Typhoon Yolanda. Ayon po yan sa Pag-asa. Nakatutok si Katrina Son.
Biglang taas ang tubig sa sapang ito sa Barangay Lampari, Banga, South Cotabato nang umulan kahapon. Stranded ng ilang oras ang mga hindi makatawid sa sapa. Ang ilan, matapang na sinuong ang tubig habang tulak ang kanilang motorsiklo. Humupa rin ang baha kalaunan. Swimming pool. Baha rin ang namerwisyo sa ilang taga Coronadal City dahil sa matinding ulan kaninang madaling araw. Nalubog ang ilang negosyo at bahay. Ang baha naman sa Sultan sa Barongis, Sultan Kudarat, halos kulay berde na. Bumuhos din ang malakas na ulan kanina sa Metro Manila. Sa Magsaysay Boulevard, Quezon City, hanggang gutter ang baha na nagpahirap sa mga motorista. Binaha rin sa bahaging ito ng Santa Mesa at sa kanto ng Taft Avenue sa UN Avenue sa Manila. Nabulaga rin ng biglang ulan ang mga motorista sa Ayala Bridge at ilang bahagi ng Pasay City. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao at Metro Manila. Binabantayan din ng Pag-asa ang paglapit sa bansa ng super typhoon sa Pacific Ocean na may international name na Bavi. Sa Miyerkules, nakikita ng Pag-asa na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Inday. Comparable po siya sa Yolanda in terms of intensity. Malaking area pa ng karagatan yung tatahakin nito, so magpapatuloy yung intensification nito. Pero in terms of its impacts or hazards, generally papuntang extreme northern Luzon yung sentro ng mata nitong si Bagyong Bavi. Pinag-iingat ng Pag-asa ang mga taga Cagayan Valley at iba pang bahagi ng northern Luzon. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na sa Martes pa lang magtaas na ng tropical cyclone wind signal. Maaari rin isailalim sa signal number 4 ang Batanes na inaasahang daraanan ng mata ng bagyo. Kahit hindi nakikitang maglalandfall ang bagyo, palalakasin naman ito ang habagat na maaaring magpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, lalo na sa Huwebes. Naghahanda riyan ang Barangay Tatalon, Quezon City, na problema tuwing tag-ulan ang baha. Tinatali po namin yan sa gilid, tinatabi namin para kung sa ganon, kung tumaas na po yung tubig, pumupunta kami doon. Inahanda rin namin yung mga lubid namin, no? And kung paano namin isasara yung kalsada. Tinitignan din ng Pag-asa kung makakatulong ang pag-uulang dulot ng bagyo para mapataas ang level ng mga dam at matubigan ang mga watershed sa Luzon. Partikular ang Angat Dam na mas mababa na sa 160-meter critical level. Not necessarily kailangan magkaulan talaga sa mismong dam. So kung makakaroon man tayo ng rainfall sa mga surrounding areas, particularly over Central Luzon, definitely makakatulong po ito. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Tila patikim sa upcoming grand fan meet ni na Dustin Yu at Bianca De Vera ang ticket selling para dyan. Makichika tayo kay Athena Imperial. Mismong sina Dustin Yu at Bianca De Vera ang tumao sa bentahan ng tickets para sa kanilang grand fan meet. Ilan ticket yan, ma'am? Ilan? Sa Agosto pa yan nakaschedule, pero ang ticket selling tila naging mini fan meet na rin. Kanina may bumili ng 50, tapos hindi nagpapatalo yung kabila, 50 tickets din. So, I mean, nakakatuwa lang na nag-e-enjoy sila at the same time, grabe yung suporta nila sa amin. Talagang masasabi kong walang kupas yung pagmamahal nila para sa amin because it's been exactly a year since we got evicted. And now we're here revisiting, we were revisiting memories from last year. Gaganapin sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City, ang Dust Bia Love Actually Fan Meet presented by Sparkle GMA Artist Center, ABS-CBN Events, at Star Magic. Bukod sa inaasahang interactive activities with their fans, may performances ding aabangan from Dustin and Bianca at mula sa special guests. Nakaka-excite because yung production namin, they're so collaborative with us. So parang kapag kunwari ako or kami meron kaming fantasy na gusto, talagang ilalaro namin yan sa utak namin. So abangan nyo yan yung mga pasabog namin. Siya mismo ang pumipili ng prod para sa akin. Sabi, ito gawin mo, mga ganyan. Alam mo naman, Kakayanin. Papantayan ko yung energy niya. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.
At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.